Magandang hapon mga kapatid. Ngayon po ang ating magiging paksa sa hapon pong ito ay isang parable o talinhaga na ibinigay ng ating Panginoon. The parable of the lost sheep. Ganyan. Ito ay makikita natin sa Lucas chapter 15 verses 3 to 7. Basahin po natin. Kaya isinalisan niya sa kanila ang talinhagang ito. Sino sa inyo na mayroong 100 tupa at mawala ng isa sa mga iyon na hindi iiwan ng 99 sa ilang at hanapin ang nawawala hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. At kapag natagpuan niya, pinapasan niya ito sa kanyang balikat na nagagalat. Pag-uwi niya sa tahanan, tinatawag niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay na sinasabi sa kanila, makigalak kayo sa akin sapagkat natagpuan ko lang aking tupang nawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanan nagsisisi kaysa sa 99 ng tao matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ito pong ating pasiyan po ng ating mensahe po sa hapong ito. Bakit isinalisay ng Panginoon itong parable? Ang ibig sabihin po ng parable, ito po isang talinhaga. Sa Tagalog, talinhaga lang eh. Pero talinhaga, maraming klaseng talinhaga. Dito po sa English, sabi niya, parable. Ang ibig sabihin ng parable, side by side, ganyan. So ito po ay isang bagay na nangyayari sa pang-araw-araw. At ginagamit ng ating Panginoon para maituro niya isang spiritual na katotohanan. Kaya side by side. Sinasalaysay niya isang bagay na nangyayari sa araw-araw para maituro niya isang bagay na katotohanan spiritual kanya. So bakit itinuro ito ng Panginoon? Ibig sabihin, hindi naman basta-basta nagsasalaysay ng parable ng Panginoon. Ang context po ng talinhagang ito, yung mga eskriba ay nagre-reklamo sa mga tao na sinasabi nila, bakit itong si Jesus na ito ay tumatanggap ng mga makasalanan at maniningil ng buwis, kanya. Yun ang reklamo nila. Para baga hindi nararapat sa isang katulad ng ating Panginoon na nagtuturo ng katotohanan na mag-isama siya sa mga makasalanan. Ang isang partikular na bagay na mapapansin natin, bakit nandun ang tax collector? Ang mga tax collectors noong panahon ng ating Panginoon ay mga corrupt. Ang ginagawa nila, halimbawa, kinakailangan bayaran ng tao itong particular na bayarin, dinodoble nila. Kaya sila po ay tinuturing ng mga makasalanan. Tingnan nyo, mga makasalanan, mga maniningil ng buwis. Isa sa mga naging alagad ng ating Panginoon na si Mateo, na siya rin maniningil ng buwis. Another sa mga apostol ng ating Panginoon, 11 mangingisda at isang maniningil ng buwis. Later on, naidagdag si Apostle Paul na naiba sa kanila. Dahil di siya mangingisda at hindi rin siya maniningil ng buwis. Isa po isang pariseo ng Seyundio. Noon ang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan ay lumalapit sa kanyang upang makinig. So, naiinig sila sa ating Panginoon. Ang mga pariseo at mga eskriba ay nagbubulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at kumakain kasama nila. So ito pong kaisipan na ito masama. Oo, may mga taong makasalanan, pero hindi ibig sabihin na sila ay mananatiling gano'n. Siya ay masamang tao, pero pwede siya magbago. Ang mapapansin po natin dito, baliktad. Yung mga pariseo at mga eskriba, hindi sila nakikinig sa Panginoon. Malapay, gumagawa sila ng pagkakataon para meron silang may reklamo laban sa Panginoon tulad sa pagkakataon na ito. Kung sinasabi nilang mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, sila po nakikinig. May isang bahagi sa Marcos sa Mateo, ang sabi ng Panginoon, ang mga may sakit kanya nangangailangan ng magagamot. So yung mga makasalanan kanya, ang nangangailangan ng kaligtasan. Ay nakikinig sila. In other interesado sila sa pangangaral ng ating Panginoon. Marahil nainggit sila
Kasi interesado itong mga taong ito, sila hindi. Kaya nagbubulang-bulungan sila. Sabi nga po natin kanina, ang isang parable ay isang nangyayari sa araw-araw. Pero nagtuturo ng espiritual na katotohanan. Kaya itinuro ito ng Panginoon sa mga pariseo at mga eskriba para maituro niya isang espiritual na katotohanan na dapat nilang malaman. Meron silang tinatawag na holier than thou. Kami matuwid, kayo hindi. Parang gano'n. Na hindi nararapat. Kahit tayo mag-Kristiyano, wala tayong karapatan sa ganong klaseng kaisipan dahil kaya lang tayo naging Kristiyano, kaya lang tayo naligtas. Dahil naligtas, pinatawag tayo ng Panginoon. Hindi tayo naligtas dahil sa ating sariling kabutihan, katwiran. Wala naman tayong gano'n. Pag nagkasala tayo, hindi ka na matuwid. So, ibig sabihin, wala tayong karapatan sa ganong kaisipan. Yung mga taong ito, meron silang ganong klaseng kaisipan. Yung sinasabi natin. Yung parable na ito, basically, kung ba binasa natin kanina, ito yung nagsasalaysay ng isang pastol ay may 100 tupa at ang isa sa kanila ay nawala. Ibig sabihin, sa isang uri ng kaisipan, kung meron ka na siya na 99 na iyo, huwag mo ng isa lang yung kanya. Pero pinakikita rito ng talata o ng talinhaga, na kahit isa lang yun ay mahalaga. Kaya hinanap ng pastol, yun nawawalang yun. At siya'y nagalak nung natagpuan niya, yung nawawalang tupa. At siya'y excited na sila isa sa kanyang mga kaibigan, mga kapitbahay, na natagpuan niya yung nawawalang tupa kanya. Yun basically ating makikita sa parable na ito. Kung titingnan natin, ang mga tupa ay naglalarawan ng bayan ng Diyos. Siyempre, yung pastol na ating Panginoon. Ito yung mga tao ng Diyos na nasa kanyang kawan. At may ilan doon sa mga nasa kanyang kawan na nawawala. Mula doon sa kanyang kawan. Yan ang makikita nating symbolism ng parable na ito. Ito po larawan ng pastol at tupa. Ito yung palagi ginagamit para tumukoy sa tao ng Diyos. Tingnan po lang sa John chapter 10, di ba ito makikita natin, sinabi ng Panginoon ako, mabuting pastol, kanya eh. At kilala ko na aking mga tupa, kanya. Ibig sabihin, sa John chapter 10, sinasabi niya, ako, mabuting pastol, at kayo aking mga tupa, kanya. So, yan ang kanya mga lagad. Doon din po sa Acts chapter 20, verse 28, makikita natin na yung iglesia ng ating Panginoon ay tinatawag na kawan ng Diyos. Isahin natin. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Tingnan ninyo, tinawag siyang kawan. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. So, iglesia ng Diyos inilalarawan sa isang kawan. At ang mga tupa, ang mga Kristiyano. Kaya sa Old Testament, dito po sa awit, sa Psalm 95, verse 7, yun din po natin makikita, sinasabi, tayo ang tupa, ang bayan ng Diyos. Ayan, basahin po natin sa awit 95 verse 7. Ito ang ating mababasa. Sapagkat siya ating Diyos, at tayo bayan ng kanyang pastulan, at mga tupa ng kanyang kamay. So, yun ay isang larawan na naunawaan ng mga Hudyo. Makikita na sa Old Testament, makikita na sa Bagong Tipan. At ang mga Hudyo, sila po ay nag-aalaga ng mga hayop. Sila ay shepherd. Kaya sila ay pumunta sa lupay ng Egypto, ayaw sila ng mga Egyptian. Dahil ang mga Egyptian, sila yung mga magsasaka. Hindi sila nag-aalaga ng mga hayop. So makanya mga shepherd para mababantingin nila sa kanila. Pero yung mga Hudyo, sila po yung nag-aalaga ng mga hayop, particularly mga tupa na makikita natin. Dito natin makikita sa kasaysayan nito ang kahalagahan na natagpuan mo yung isang nawawala. Yung 99, yun po hindi nawawala. Yung mga tapat na mga kapatid, hindi ka nag-aalala sa mga kanila dahil tapat sila eh. Pero pag yun yung isa sa 100 ay nawala, yun ay inaalala mo. Sabihin, nasa panganib siya. Kaya ito'y tumutukoy siya isang literal na tupa, nasa panganib yung tupa mo. Dahil ang mga tupa, sila po ang hindi sila matalino.
Kailangan nila lang isang pastor para ituro sila kung saan sila pupunta. Pag nawala yung pastor, mawawala rin sila. So, yun ang characteristic ng mga tupa. Kaya kailangan nila ng pastor. Sabi po sa verse 7, I say to you that likewise, there will be more joy in heaven over one sinner who repents. Sayang, more joy. Hindi naman ibig siya, hindi sila nagagalak doon sa mga 99 na hindi nawawala. Pero bakit mas nagagalak? Dahil doon sa isang natagpuan, makikita natin. Number 1, yung nawawala ay nasa panganib. Sabi nga natin, kaya yun ay isang tupang literal, o ito'y Kristiyano nawawala, siya nasa panganib. Yung tupa, nasa panganib siya ng mga kaaway ng tupa, yung mga asong gubat. Kakainin siya, sisilain. Kung ito'y Kristiyano, siya nasa panganib na hindi maliligtas. Siya nawawala siya. Umalis siya sa katotohanan, so siya nawawala. Siya nasa panganib. Ganyan. Dito po sa James, chapter 5, verse 20, kapag ang isang Kristiyano po ay nawawala, siya nagkakasala, siya nasa panganib. Kinakailangan silang ibalik. Kanya, masahin natin. Dito po sa James, chapter 5, verse 20. Dapat niyang malaman na nagpapanumbalik sa isang makasalanan, yun ang nawawala. Mula sa pagkaligaw sa kanyang landas, ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. Ganyan. Siya yung magtatakip, parang wala po kahulugan nun eh. Maliligtas ang kaluluwa mo dahil pinatawad ka. Kaya nagtatakip ng kasalanan dahil pinatawad ka. So, kinakailangan silang ibalik. Sa katunayan at katotohanan, mas madaling maharal sa mga taong hindi pa Kristiyano kaysa sa mga Kristiyanong nawawala at ibabalik mo sila. Mas mahirap yun. Dito sa 2 Peter chapter 2 verse 20 to verse 21. Ito yung panganib. Ano pang sasabihin mo sa kanila na hindi pa nila alam? Siyempre, nakita nila yung katotohanan. Basahin natin sa 20 verse 21 ng 2 Peter. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa magkaromihan ng sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo, ay muli sila napasabit, magandang salin, napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Sapagkat mas mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na malaman ito ay tumalikod sa pananautos na binigay sa kanila. So ito yung larawan ng tumalikod. Hindi ito larawan ng isang kapatid na nagkamali lang at bumagalay. Ito yung kapatid na tumalikod. Umalis sa kanyang pagiging isang Kristiyano. Umalis na siya. So mas mahirap siyang turuan kanya. Dito sa Hebrews chapter 6. Although ito po ay isinulat ng mga panahon na marahil mayroon pang spiritual gifts, kaya makikita po rin natin na ito yung mga Kristiyano na tumaliko. Basahin natin. Sapagkat hindi mangyayari na mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at naging kabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng kabutihan ng salita ng Diyos at ng kapangyarihan ng panahon darating. So alam nila yung mangyayari sa panginaharap, sa huling araw. At pagkatapos ay tumalikod. So tingnan yung larawan, hindi ito yung nagkamali lang. Tumalikod na talaga. Nag-about face na siya. In other words, makikita natin, ay muling panumbalikin sa pagsisisi. Pag ang isang Kristiyano, nagdesisyon siya na tumalikod, doon sa kalagayan, hindi pagsisisi yun. Dahil ang desisyon niya, tumalikod na siya. May iba naman yung nagkamali lang at nagbabalik. Nagsisisi yun eh. Pero pag tumalikod ka na, iniwan mo na yung pamumuhay ng isang Kristiyano at paminiwala sa Kristiyano, sabi dito, hanggang tandong ka lang sa kalagayan yung kaisipan, hindi ka magsisisi kanya. Yamang sa kanilang sarili ay muli nilang ipinako sa krus ang anak ng Diyos at itinasakay yan. Yung unang pagkakataon na namatay ang Panginoon, ito yung isang kahihiyan.
Ayon po sa sinulat sa Old Testament, at siya'y binilang ng mga kasama ng mga makasalanan kanya. In other words, sila'y tatlong naparusahan ng capital punishment. Yung dalawa, karapat-dapat, yung isa, hindi. Paano malalaman ng mga tao, hindi siya karapat-dapat to? So siya nailagay sa kahihiyan, ganyan. Na ikay mapako sa krus dahil sa iyong kasalanan. Binasa na po natin. Dito po sa 1 Peter chapter 2, verse 25. Ang ating Panginoon na isang pangunahing pastol ng lahat ng mga Kristiyano. Katulad ng isang mabuting pastol, gusto niya ang mga tayo maniligtas. Ang kanya mga tupa ay maliligtas, particularly. Binibigyan tayo lang ang lahat ng pagkakataon para tayo maligtas. Kaya nagtatanong po tayo, halos sumikit kung ulang, 2,000 taon na nakakaraan. Bakit di pa dumating ang Panginoon? Noong unang panahon na hindi pa ganun katagal ang pagkamatay ng Panginoon at pagbalik niya sa langit, nagre-reklamo na yung mga tao, hindi na babalik yan, ganyan. Wala namang pagbabago nakita natin, buot ng lalangin na sa sanglibutan, ganyan. At pinagtatawanan ng mga Kristiyano na umaasa doon sa ganung pag-asa. Dito po sa unang Pedro, sa ito natin, mga naksulat eh. Tingnan natin. Sapagkat kayo tulad sa mga tupang naliligaw. Ibig sino yun? Yung mga nagkakasala. Ngunit ngayon, bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Ang sinasabi ni Pedro rin, dati kayo mga makasalanan kanya. Dati kayo mga makasalanan. Ngayon, bumalik na kayo kanya. Sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Bumalik na kayo sa ating Panginoon kanya. Wala doon sa kalagay na kayo mga makasalanan. Taliligaw. Sa pangalang Pedro, chapter 3, verse 9, ito'y sagot ni Apostle Peter doon sa panlilibak ng mga tao sa panahon nila. Bakit katagal? Hindi nararating yung kanya na. Marahil sa panahon na yun, ngayon natin, mayroon din nagsasabi ng gano'n. 2,000 taon hindi na babalik yung kanila. Ba't di ba siya bumabalik? Hindi sa pangalang Pedro, hindi mabagal ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako na gaya ng kabagalang itinuturo ng iba. Yun ay nanlilibak. Kundi matyaga sa inyo na hindi niya ibig ng sino man ay mapahama, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang kaisipan po ng Diyos, gusto niya tayo lahat maligtas. Kaya lang binigyan niya tayo ng free will. Kaya piliin natin kung ano gusto natin gawin. Kaya kahit gusto niya tayo maliligtas, nasa sa atin yan, gusto mo hindi. Kaya hindi pa siya bumabalik. Dahil binibigyan pa rin tayo niya ng pagkakataon. Kristiyano, di Kristiyano. Para manumbalik tayo sa Diyos at tayo maligtas. So, yun ang kagustuhan ng Diyos. Kaya yung mga nagtuturo ng turo na pumili ng Diyos mula pa nung walang hanggan na mga taong maliligtas at ang bilang nila hindi na mababago kanyan, totoo yun. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na maliligtas tayo. Pero binigyan tayo ng paraan para tayo maligtas. Para magkaroon tayo ng pagkakataon na tayo maligtas. So, binibigay sa atin ng Diyos ang lahat ng panahon at pagkakataon para tayo maligtas. Ngayon, isang bagay na papasin natin sa taninag ito, bakit more joy? Tungkol sa nawawala. Yung ba'y nangangahulugan na mas mahalaga yun? Kaysa doon sa 99 na tapat. Bakit more joy sinasabi? Ibig sabihin, binali mo walang alaga ng pastol yung 99 para makita lang niya isa. Hindi naman totoo yun. Ang atensyon lang ng pastol, yun nawawala. Pero hindi siya kakalimutan niya yung 99. Dahil pagkakita niya doon sa isa, babalik siya sa kawan niya at aalagaan niya pati yung 99. Dahil pwede rin maligaw yun. Yung 99 na yan. Kapag yung siya'y naligaw, pwede maligaw yung iba. Hindi ba tatawanin yun? Naligaw yung isa, pwede maligaw yung 99. Yun ang makikita natin. So, hindi ibig sabihin na hindi sila mahalaga. Mahalaga rin sila. Tanda rin po natin, yung nawala, yung naligaw, hindi po inosenteng biktima yun. Dahil ito'y tumutukoy siya sa Kristiyano tumalikod. So, hindi siya inosente raw. Siya talaga pinili niya na siya ay tumalikod. Totoo po na sila ay walang pag-asa at kawawa,
kung wala si Kristo. Totoo yun. Tignan po natin. Romans chapter 5, verse 6. Sapagkat nung tayo'y mahihina pa, nung tayo mga masalanan, sa tamang panahon, si Kristo namatay para sa masasama. So, kung hindi dumating ang Panginoon, kawawa tayo. Mananatili tayo sa ating mga kasalanan at tayo mapaparusahan. Sa Ephesians chapter 2, verse 12, yung mga Gentiles at tinutukoy rito yung mga hintin. Nalang panahon yun, bago dumating ang Panginoon, kayo walang Kristo. Hiwalay sa pagiging mamamayan ng Israel at mga dayuhan sa mga tipan ng pangako, walang pag-asa at walang Diyos ang libutan. Yun ang kalagayan ng mga hintin bago dumating ang Panginoon. So kung wala tayo kay Kristo, talaga kawawa tayo. At wala tayong pag-asa. Yun ang kalagayan ng nawawala. Kaya nga, siya po'y hinahanap ng pastor. Pero hindi ibig sabihin yung 99, hindi rin sila mahalaga. Pagka tayo po'y tumalikod, pinili mo yun. Pinili mo yun. Desisyon mo yun eh. Hindi naman tayo pinipwersa magkasala. Pag nagkasala tayo, pinili mo yun. Meron ka desisyon na hindi ka magkakasala kung gusto mo. Pag nagkasala tayo, pinili mo yun. Dito po sa James chapter 1, ito po yung proseso kung bakit tayo nagkakasala. Paano tayo nagkakasala? Ngunit ang bawat tao, lahat tayo, walang exempted sa atin. Pwede mangyari sa atin, in other words. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa. Minsan nagtatanong tayo, paano tayo tinutukso ni Satanas? Kinakausap ba tayo ni Satanas? Hindi. Katulad ng Diyos, si Satanas ay mayroong paraan. Ang buong sanglibutan, ang ministro ni Satanas. So yung ministro ng Diyos, kakaunti lang yun. Pero yung ministro ni Satanas, napakarami niyan. Dahil ang buong sanglibutan ay na-impluensya ni Satanas kung sa ating pag-iisipang mabuti. Ngunit ang bawat tao ay natutukso ng sarili niyang pagnanasa kapag siya ay nahila o naakit nito. At kapag pagnanasang iyon ay naipagli, in other words, ginawa mo, ito ay nanganganak ng kasalanan. Pag nagpatuloy ka, at ang kasalanan kapag malaki na, nagpatuloy ka, ay nagbubuwal ng kamatayan, tayo maiwalay sa Diyos. Sa unang punto na nagkamali ka, pwede ka pa bumalik at magsisi. Pero pag malaki na kanya, nagpatuloy ka. So, mas mahirap bumalik pagka gano'n. Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. Sabi niya. Sa verse 21. Kaya alisin ninyo ang lahat ng karumihan at ang nalalabing kasamaan at tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihan magligtas ng inyong mga kaluluwa. So yun ang salita ng Diyos, yun itinanim sa atin. Nung ipinangaral ito sa atin. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaan yung inyong mga sarili. Kanya. So yun ang makikita natin sitwasyon pag pinili mo magkasala. Pinili mo yun. Wala ka masisisi. Minsan ang mga tao, parang nature natin. Si Adam, sinisin niya si Eva. Tapos si Eva, yung lalaki, ay Eva, sinisin yung ahas. Si Adam, sinisin ni Eva. Yun ang nakita. Dapat sisihin natin sarili natin. Tayo nagkasala, tayo nagkamali. Kahit ano pa sabihin natin, na-udyokan ka ng ikaw pa rin ang pumili, no? Hindi yung nag-udyok sa'yo. So, mahalaga yung isa, totoo yun. Baka matukso ka mag-concentrate doon sa pag-aaral mo sa isang yun, at pabayaan mo yung 99. Hindi naman gano'n. Balance po yan. Hindi, pag hinahanap mo yung isa, pero ngunit pabayaan 99. Nakikita natin. Dahil pwede rin silang mawala. Katulad ng isa. Dahil lang tayo ay susceptible sa ganong klaseng pagkakataon. Tingnan nyo, may mga kaaway tayo. Acts chapter 20, verse 28 to 30. Ingatan ninyo yung sarili at ang buong kawan. Sa kanya nilagay kayo ng Espiritu Santo ng mga tagapangasiwa upang pangalagaan ng Iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Yan ang gawain ng mga matatanda, mga elders. Bakit kailangan nilang pangalagaan ng kawan ng sarili nila kanya? Dahil may kaaway.
sa loob at sa labas. Alam ko na pag-alis ko ay papasok sa kalagitnaan ninyo ang mababangis na asong gubat na walang patawad sa kaban, hindi galing sa labas. Pwede na rin sabihin yun ang mga tao nagtuturo ng malingaran. At lilitaw mula sa inyo rin mga kasamahan, mula sa loob, ang mga tao magsasalita ng mga bagay na lihis upang akitin ng mga alagad na sumusunod sa kanila. Kung ikukumpara natin yung lumang salin at saka mas magandang salin nito. In other words, ang gagawin nila ay magtuturo sila ng maling aral, bagay na lihis. May nanggagaling sa loob, may nanggagaling sa labas, ganyan. Kaya 99, kinakailangan mong halagaan. Hindi, kasi pwede silang maakit ng kaaway ng Ebanghelyo. So, hindi ibig sabihin na may kagalakan doon na tagpo mo isa, ay walang halaga yung 99. Parang malaking mas more joy dahil na wala at nakita mo. Pero hindi mas mahalaga siya doon sa 99. Pareho-pareho lang ang mahalaga yun dahil pareho-pareho lang ang kailangan ng kaligtasan. So, anong aplikasyon po natin sa ating pinag-aaralan? Kinakailangan natin ibalik yung nawawala sa Panginoon. Hindi lang po ito obligasyon ng mga elders, hindi lang obligasyon ng mga aral, obligasyon natin lahat. Na kung may nawawala, ibalik natin sila mula sa kailang pagkaligaw. Dahil pag hindi natin sila ibinalik, magpapatuloy na sila doon sa kailang maling pinili. Yun sa James, bumalik po tayo sa James. Mga kapatid ko, kung ang sino man sa inyo, salitang sino man sa inyo, walang pinipili yun. Mula man ay naliligaw mula sa katotohanan at siya'y pinapanumbalik ng sino man, pasirin nyo, generic yun. Sino man, by necessary, pero Kristiyano yun, siyempre. Alam naman, papagbalikin ka lang hindi Kristiyano. Dapat niyang malaman, ito ang mahalaga, dapat niyang malaman na nagpapanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkaligaw sa kanyang landas, ay magliligtas ng kaluluwa mula sa kamatayan at magtatakip ng napakaraming kasalanan. So yun ang makikita natin. Pag yun naliligaw mula sa katotohanan na pinapanumbalik natin siya, siya ay maliligtas siya dahil napanumbalik natin siya. Subalit, posible lang yun, kung yung pinapanumbalik natin ay gusto niya pabalik. Ito nagiging frustration natin sa mga kapatid na tumalikod. Pagka sinisikap natin, hindi natin pinipilit. Pinagsisikapan natin silang ayaw nila. Yan ang frustration natin. Bakit? Dahil ayaw nilang bumalik. Pagka sa ganong klaseng kalagayan, kahit ang Diyos, hindi ka niya pwedeng pabalikin. Dahil hindi ka naman pipilitin. Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. So, yung kaligtasan niya, binibigay sa atin, maliligtas ka kung gusto mo. Pero kung ayaw mo, wala na siya magagawa. Kasi ang Diyos ay matuwid. Bibigyan tayo ng gantimpala sa mga bagay na ating ginawa. Piniling ginawa. Yung kanina, ayaw na bumalik yun, tumalikod na eh. Walis na. So yan, hindi na sumasamba, wala silang pakialam. Tumalikod na siya. Pati yung prinsipyo ng kanilang paniniwala, nagbabago na rin. Siyempre, sasabay na yan sa pinuntahan nila. Kung saan sila pumunta. So yan, makikita natin. Posible lang yan kung yung pinapanumbalik natin, gusto bumalik. So doon sa kasaysayan ng parable, bumalik siya. So, nakita niya, pero bumalik siya. Dahil kung alam niya yung mga hayop o mga animals, kahit yung mga aso, may mga asong may kalokohan. Pag tumakbo sila, habang inahabol, tumatakbo sila. Pero ito, bumalik siya, ibig sabihin. Nakita niya yung pastol, bumalik siya. So, hindi siya lubusang tumalikod. Makikita natin. Sapagkat di mangyayari ng mga dating naliwanagan na at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, kung na-experience na nila ang kaputihan na kailang kaligtasan, naging kabahagi ng Espiritu Santo, nasa panatay, mayroong spiritual gifts. At nakalasap ng kaputihan ng salita ng Diyos. Alam na nila ang katotohanan.
at napatunayan na nila at magkapangyarihan ng panahon darating, alam nila yung pag-asa ng buhay na walang hanggan. At pagkatapos tumalikod kanya. So ito yung active voice. Sila mismo tumalikod. Ay muli panumbalikin sa pagsisisi. Yamang sa kailang sarili dahil pinili lang tumalikod. Ay muli lang pinako sa krus ang anak ng Diyos at itinaas sa kahihiyan. Ito ang senaryo na makikita natin. Halimbawa lang, ito pinakasikat eh. Kapag halimbawa, ang isang binata ay sumama sa isang babae may asawa. Nangyayari yan, di ba? Magsama sila. Ang mangyayari dyan, kakausapin ng magulang yung lalaki. Malis ka na dyan, ganyan. Talagay niyo sasabihin niya, hindi, minamahal ko siya. Hindi na mabalik yun. Ang kailang kaisipan ay nakatukob doon sa bagay na yun. Tinalikuran na niya yung matuwid para gawa ng isang bagay na hindi matuwid. Pinili niya yun. So most probably, agad na nasisiyahan sa pagkakataon na yun at hindi nabubukulat ang kanyang kaisipan, siya magsisisi. Kahit ano po, sabihin mo sa tao yun, hindi kanya pakikinggan, di ba? Yun ang sinasabi ng mga talatang ito, mga kapatid. Kaya kailangan mag-umpisa ng iyong kaisipan. Di ba, may sakrimen, may tinatawag na temporary sanity. Napatay mo yung tao dahil pasamantala nawala ka sa katinuan. Halimbawa, natagpuan mo yung asawa mo, may kasamang iba, binaril mo siya. Sa batas, hindi kayo kukulong. Yan ay temporary sanity, natural lang sa tao yun, ganyan na. Pero pagkatapos noon, babalik sa katinuan niya. Kasi ba't pinatay ka niya? Ganun pa rin yun. Dahil yung panahon na binaril niya, wala sa kanya sariling matinong kaisipan. Ang damdamin niyang umiiral sa pagkakataon na yun. Dito sa Lucas, chapter 15, verse 17, yung prodigal son, di ba? Kinuha niya ang kanyang kayamana na hindi pa nararapat dahil buhay pa yung tatay niya. Kasi wala pa siyang karapatan sa pag-aari ng kanyang magulang dahil buhay pa yung magulang niya. Tandaan natin na tayo mga anak. Pag buhay pa ng ating mga magulang, wala pa tayong karapatan sa pag-aari. Yung pag-aari nila yun. Hindi mo pag-aari yun. Magkakaroon pa pala ng karapatan pag namatay na sila. E buhay pa itong ama, kinukuha na niya yung kanyang mana at nilustay lang niya. Yun ang isang bagay na totoo sa kayamanan, hindi mo pinaghirapan. Isang nilustay mo lang. Sabi sa verse 17, subalit ang si matauhan ay sinabi niya, ilan sa mga hupahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabi sa pagkain. Ngunit ako rito namamatay sa gutom kanya. In other words, mali ako kanya, mali. So babalik na lang ako sa aking ama at sabihin ko sa kanya, magiging katulad na lang ako ng mga lingkod niya kanya. Bakit siya bumalik? Dahil natauhan siya. So hindi natin sinasabi, hindi sinasabi ng Diyos, sinasabi ng Panginoon, na wala nang pag-aasa yung mga tao, meron. Pwede sila magbago ng kaisipan at magbalik sila sa tamang kaisipan. Ganoon sa pangalang Corinto, chapter 7, verse 10. Sapagkat ang kalungkutang naayon sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi. Ano yung kalungkutang yun? Yung kalungkutan na yung ginawa mo ay kasalanan. Na yung ginawa mo ay nagpalungkot sa Diyos. Hindi niya kagustuhan yun. Yun ang kalungkutang naayon sa Diyos. Yun yung magbubunga ng pagsisisi. Tungo sa kaligtasan na hindi pagdaramdam. Subalit ang makasalimbutang kalungkutan ay nagbubunga ng kamatayan. Paano yun? Maglagay po tayo sa pinagalimba. Kaya nagsugal. Kristiyan lang nagsugal ka. Tapos, nung natapos na yung pagsusugal mo, mali yung kamo. Nagsisi ka sa Diyos, hindi ka na nagsugal. Pero sa sanglibutan, nalulungkot siya. Bakit? Natalo siya eh. Hindi siya nalulungkot dahil nagkamali siya. Hindi, nalulungkot dahil natalo siya. Yun ang pagkakaiba ng kalungkutan na yun. Sapagkat tignan ninyo ang ibinunga sa inyo ng kalungkutan ito. Nung isulat ni Pablo, yung unang sulat niya sa mga taga-Corinto, mapapasin nyo, puro pagwawasto sa mali na ginagawa ng mga kapatid sa Corinto.
Pero eventually, nagsisi sila. Kung anong pagkagalit, kung anong takot, pananabik, sigasig, at kaparusahan. Sa bawat bagay, pinatunayan nyo ngayong pagiging malinis sa bagay nito. Ano yung pagkagalit? Yung unang pinagsabihan ka, ang tendency mo, magagalit ka. Yun ang natural sa tao. Yun lang. Anong takot? Nung nakita mo na nagkamali ka. Ang may pananabik. Doon kayo nagsisi. At sigasig na magbagawa niya. At alam mo yung kaparusahan. Yun ang sinasabi ni Pablo. Sa bawat bagay, pinatunayan niyo yung pagiging malinis sa mga bagay. Nagsisi sila. Dahil siya alam nila, kinilala nila yung mga bagay na ginagawa nila ay mali sa paningin ng Diyos. Siyempre, yung nagbabalik, tinatanggap natin sila. Kahit sino, kung nagkakasala kapatid na nagsisisi at tinatanggap niya na kailang pagkakamali at ang bibigay ng katunayan sa kailang pagsisisi, tinatanggap natin sila. Eh, yan ang sinasabi sa atin, kailangan natin gawin. Siya tumindig at pumunta sa kanyang ama, yung prodigal son. Subalit, habang nasa malayo pa siya, natanaw siya ng kanyang ama at ito'y awang-awa sa kanya. Ang ama'y tumakbo at iyakap siya at tinagkan. Ito yung pagkakaiba ng anak sa magulang. Dahil ang magulang, siyempre, dyan nang galing yung anak mo. Hindi mo matitiis. Tulad ng amang ito, nagkamali na, nagkasala lahat, nilusta yung kanyang pag-aari, pero hindi niya matiis yung anak niya. Nung makita niya sa malayo, alam niyo yung mga tao kilala natin. Kahit nakatilagot pa sila sa malayo, alam mo sila yun. Eh, yan ang makikita natin. Alam mo siya, kilala mo siya eh. So malayo pa lang, nakita na niya. Niyakap at tinagkan. At sinabi ng anak sa kanya, Ama, nagkasala ko laban sa langit at sa iyo. So tinanggap niya yung kanyang pagkakasala. Walang dahilan. Hindi na ako karapat-dapat at kabaging anak mo. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, yun ang nangyayari sa ating pag nagkasala tayo. Nahiwalay tayo sa ating ama sa langit. Subalit sinabi ng ama sa kanyang mga alipin, dalhin ninyo rito ang pinakamagandang kasuotan at isuotin nyo sa kanya. Lagyan nyo silang singsing, ang kanyang daliri, at ang mga sandalyas sa kanyang mga paa. Ibig sabihin, wala siyang pangyapa. Wala nang singsing na nagpapatunay siya anak ng kanyang ama. At kunin ninyo ang pinatabang kuya at patayin ito. At tayo kumain at magdiwang sapagkat ang anak nito ay patay na. At kunin na buhay, siya nawala at tatagpuan at sila nagsimula magdiwang kanya. Bakit? Sapagkat siya nagbalik. Doon siya magbago kanyang kaisipan. Kaya tayo nagagala. Hindi tayo nagagalak pag ang isang kapatid ay hindi na nagbalik. Kung hindi natin patatawarin ang siya nagsisising kapatid, hindi natin pwedeng patawarin ang hindi nagsisisi. Hindi pwede yun. Kahit ang Diyos, hindi kanya patatawarin. Kung hindi ka nagsisisi at nagbabalik sa kanya, hindi kanya patatawarin. Ang pagpapatawad natin sa mga kapatid na nagkasala sa atin, ay katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Kailangan magpakita siya ng kapagbabaan na tanggapin nila silang kasala. Pero kailangan na silang tanggapin. Bakit? Dahil lang kalungkutan na dinudulot ng kasalanan na walang katumbas. Kung iisipin natin ang kasalanan ay madali, ang totoo, baliktad yun. Ang kabayan ng kasalanan ay mas mahirap kaysa kung hindi ka nagkasala. Sa Pangalawa Korinto, chapters 2, 6-8, ito yung kapatid na nagkasala sa Korinto na hinari niya yung asawa ng kanyang ama. Hindi naman siguro yung nanay niya yun, baka biyudo yung tatay niya at tag-asawa ng iba. So dito po sa ikalawang kabanata, sa ika-6 at ika-8, para sa gayong tao, ang kaparusahan ito ay kaparusahan ito ng nakararami sapat na. So, binigyan siya ng, iniwalay siya. Yung kapatid na yan. Sabi ni Pablo, sapat na yung kanya. Pero siya nagsisi. Bagkus inyong patawan at alimin, baka siya'y mataig ng labis na kalungkutan. Kaya at ako'y nakikusap sa inyo, napapagtibayan niyo ang inyong pag-ibig sa Kanya. Baliktad dito sa 1 Corinthians. Sabi ni Pablo, iwalay niyo yung taong yung Kanya. Pero nagsisi siya, tanggapin niyo Kanya. Yun yung gusto kailangan natin tanggapin kung nagsisisi.
At kailangan din natin yung mga tapat na sinipagtibayin natin. Ito natin ginagawa. Kinakailangan natin ikayod sa isa't isa. At huwag natin pabayaan ang ating pagkakatid. Dito sa Hebreo chapter 3, 12-13, mga kapatid, mag-ingat kayo na walang sino man sa inyo ang may pusong masama at walang pananampalataya na naglalayo sa buhay ng Diyos. Ngunit magpayuhan kayo sa isa't isa araw-araw. Bakit? Dahil pag wala ng araw, kakatulad na yun, wala na tayong magagawa. So bago dumating ang Panginoon, magpayuhan kayo sa isa't isa kanya habang ito'y tinatawag na ngayon. Dahil pag wala na ngayon, wala na bukas. Upang walang sino man sa inyo ang papagpatakasin ng pagiging madaya ng kasalanan. Yung pong isang dinudulot ng kasalanan, ito yung nagpapatigas ng puso mo. At to a certain extent, baka hindi ka na magsisi. Sa Hebreo chapter 10 verse 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon kaya na ugaan ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Yung pong araw na sinasabi rito, ito yung pinag-uusapan ng maraming kapatid. Ano yung araw na yun? Kanya. Sabi nila, pag malapit na yung linggo, pangalawa, pag malapit na kanya yung pagdating ng Panginoon. Ay, yung pangatlo, papalapit yung destruction ng Jerusalem. Ako naniniwala ako sa pangatlo dahil di natin malalaman kung malapit na dumating ang Panginoon. At lalo na yung linggo, walang sense sa talatang ito. So ito yung isa bang Hebreo ng taga-Israel na malapit sa Jerusalem, o iba taga-Jerusalem. Dapat pag sa Matthew 24, bago gibain ang templo, may makapigatian na mangyayari kanya. At sa gitna ng kapigatian na yon, kailangan maging matibay yung pananampalataya kanya. So yun ang dapat nating tingnan, mga kapatid. So sa ating pagtatapos, ang ating Panginoon ang mabuting pastor. Minsan, ang kanyang mga salita ay masakit sa atin, lalo na pag tayo nagkakamali. Pero hindi yung dahil gusto niya tayo mapahamak, hindi, gusto niya tayo maligtas. Binibigay lang lahat ng ating pangangailangan sa spiritual. At tayo po ay binibigyan ng proteksyon sa panganib sa pamagitan ng salita ng Diyos. Tayo iniingatan sa pamagitan ng ating pananampalataya. Dahil kung wala tayong pananampalataya, kahit ano pang sabihin ng Panginoon, hindi ka naman makikinig. Pero meron tayong pananampalataya, tayo nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon ng pag-iingat sa ating. Pag meron tayong pananampalataya. So, tandaan natin na yun ang ating Panginoon. Pagka tayo po'y naligaw at nawala, ay dahil tayo po'y pinangungunahan ng kasalanan. Tayo na impluwensya ng kasalanan. Yun na dahil ba tayo mawawala o tatalikod sa ating Panginoon. Yung nawawala, kailangan ibalik. Kung gusto lang bumalik, siyempre, tayo niya, lahat tayo magagawa. At yung mga tapat sa ating Panginoon, kinakailangan silang patuloy sa katapatan. Tulad ng ating ginagawa. At tayo lahat, kailangan tayo sumunod sa Panginoon. Kaya po tayo kongregasyon, at di tayo nag-iisa, para magtulungan tayo sa isa't isa na manatili sa tamang landas. Kaya dito tayo, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin dito ay nagpapaalala sa atin na tayo maging tapat at huwag umalis sa Panginoon. Ito yung ginawa natin kanina, yung Lord's Supper. Yun yung pag-aalala sa mga tayo ng Panginoon. Para malaman natin, palagi natin maalala, na sa panatay, may isang Panginoon na matay para sa atin. At tayo niligtas mula sa ating mga pagkakasala. So ito po ang ating mensahe po sa hapong ito. Maraming salamat, mga kapatid.